Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Nakatakda magtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore ngayong araw para sa 3-day working visit. Target ng Pangulo na palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Singapore na magsisilbing host at chair ng ASEAN sa susunod na taon. Nakatakda naman makipagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Singaporean Prime Minister Lawrence Wong para mapatatag ang kooperasyon ng dalawang bansa sa kalakalan, pamumuhunan at iba pang sektor. Magkakaroon din ng meeting ang Pangulo sa business leaders matapos maitaas ang kategorya ng bansa bilang upper middle income country. Samantala si First Lady Luis Araneta Marcos naman ay nakatakdang magbahagi ng mensahe sa gagawing Global Economic Cooperation East Summit. Samantala tumaas ang bilang ng mga Pilipino nagsabing kontento sila sa trabaho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa second quarter ng taon. Ito ay batay sa resulta ng pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS na ginawa mula June 20 hanggang 29 sa 1,200 adult Filipinos. Mula sa 33% noong Marso, tumaas ang satisfaction rating ng Pangulo sa 38%. Tumaas din ang kanyang net satisfaction rating sa lahat ng bahagi ng bansa kung saan naitala ang pinakamataas na rating sa Balance Luzon na nasa positive 11. Samantala bukod dito tumaas din ang net satisfaction rating ni President Marcos Jr. sa mga nagsabing nagtatrabaho ang Pangulo para sa interes ng mga mahihirap o poor. Sa puntong ito, alamin na po natin ang update sa binabantayang Bagyong Josie at sa iba pang weather system na posibleng magpaulan sa bansa. Ihahatid sa atin yan ni Pag-asa Weather Specialist, Ms. Charmaine Varilla. Ma'am? Magandang umaga, Sir Joshua, maging sa lahat ng ating mga tagapakinig at narito ang latest updates kay Bagyong Josie. Si Tropical Storm Josie nga ay huling namataan sa layong 1,095 kilometers silangan ng Eastern Visayas. At kumikilos ngayon pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ngayon nga ay may taglay pa rin ito na lakas ng hangin na maabot ng 65 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na maabot hanggang 80 kilometers per hour. Nananatili nga na mababa pa rin yung tsansa nito na makaapekto sa limang bahagi ng ating bansa at patuloy na nga yung paglabas nito sa ating fall mamayang gabi o bukas na madaling araw. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa. Charmaine Varilla, nag-uulat. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist, Ms. Charmaine Varilla. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Bayan.